Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Janagner at welcome po sa aking Day 140 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang panghuling series about the 7 postures of prayer. At ang topic po natin ngayong araw, December 15, 2024 ay Praying with Complete Trust. At ang scripture po natin ngayong araw ay 2 Kings 19 verse 14, Hezekiah's prayer. Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. Sa Tagalog naman po, ang panalangin ni Haring Hezekiah nang makuha ni Hezekiah ang sulat mula sa mensahero, binasa niya ito, pumunta siya sa templo ng Panginoon at nilapag ang sulat sa presensya ng Panginoon. And teaching number 1, there is only one living God. Sabi po dito na meron lang po tayong isang living God, kundi ang ating Panginoong Diyos. At wala na pong iba. Like, meron po kasi sa, yung nagpadala po ng sulat kay Haring Hezekiah, na parang may, yung isang, ay parang may balak sa kanya na papatayin siya. But, yung nagpadala ng sulat na yun sa kanya is, ang sinasamba nun is mga Diyos-Diyosan lang. But, si Haring Hezekiah, ang sinasamba niya is ang tunay na Panginoong Diyos. Kundi yung only one living God na ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, the Almighty God is the apex of hope. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos, kapag nilapag natin sa Kanya yung problema natin o kahit ano pa yan, ay nasa tuktok tayo ng pag-asa. Pag tayo ay humingi sa ating Panginoong Diyos o nag-pray sa ating Panginoong Diyos, na magkakaroon tayo ng pag-asa, ito yung pinaka-tuktok ng pag-asa. Like si Haring Hezekiah, is pinunta niyo po yung sulat sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mabibigyan po siya ng hope, tuktok ng pag-asa para galing sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, complete trust means perfect peace. Sabi naman po dito, na kapag nagbigay po tayo ng complete trust o buong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, ang ibig sabihin sa mga problema po natin, ang ibig sabihin nito is makakakuha tayo ng perfect peace. And si Haring Hezekiah po is binigay niya po yung death threat sa presensya ng ating Panginoong Diyos. And nung binigay niya po ito sa presensya ng ating Panginoong Diyos, at nagbigay siya ng tiwala sa ating Panginoong Diyos, ay nakuha niya po ang perfect peace. Ayan. And application number 1, present the death threat before God. Sabi naman po dito na si Haring Hezekiah po is, yun nga po, diba, binigay niya po yung death threat sa ating presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, nakakuha po siya ng perfect peace. Ayan. And application number 2, pray to God for He alone is our hope. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos, sa ating iisang Panginoong Diyos. Dahil po, siya po talaga ang pinaka-hope natin pag tayo po ay may problema at iba pa. And application number 3, pursue perfect peace through complete trust. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na ipursa po natin yung perfect peace kapag po tayo nagbibigay ng complete trust. Ibig sabihin, yung complete trust po, pag tayo po ay nagbigay ng complete na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, is makukuha po talaga tayo ng perfect peace through our God. And discussion, how can complete trust in God bring perfect peace in your life? Sabi, para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na kapag po tayo
ako po ay nagbigay ng buong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ito po talaga ay makakabigay sa akin ng perfect peace. Kasi po, alam ko po na ating Panginoong Diyos po talaga ay magpo-provide po talaga sa atin. Kapag nga po tayo nagdadasal tuwing may sakit ganyan, tuwing may iba pang problema, ay minsan talaga ay nagpro-provide ang ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya po makakakuha po tayo ng perfect peace sa ating life kapag po tayo ay buong nagtiwala sa ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.